So, praise God. Good morning, good afternoon, good evening. Hallelujah. At maraming salamat kay Pastor Emel na pinahintulutan ulit tayong tumayo dito sa pulpito sa pagpagamit ng pulpito upang makahayag ng salita natin. Panginoon Diyos, at bago tayo magsimula, why don't we all stand? Basahin po natin itong ating text for today. Makikita po natin sa Acts chapter 4, verse 32 hanggang 35. Ayan. Sabi nito, basahin natin, all the believers were all one heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all. Kayo na naman, mukhang ako lang dito. Tawid, 34. And put it, yes, praise God. Maraming salamat sa pagkabasa ng ating salita ng ating Panginoon Diyos. Why don't we all bow down our heads in prayer? Hallelujah. Father God, Lord, we thank you once again, Father God, for this wonderful day, Lord, na nandito ulit kami sa bahay panambahan, Lord God, upang makapakinig ng magandang salita mula sa iyo, Lord. Lord, I pray, Father God, that use me only, Lord, as your mouthpiece today, Lord God, and I pray that, Lord God, let your word manifest in our hearts today, na Lord God, meron kaming matutunan, Panginoon Diyos, sa tekstong aming binasa ngayong umaga. And I pray also, Father God, hindi lamang ito lilimit dito sa mga kapatiran na sa on-site, kundi pati na rin, Lord, sa mga kapatiran na namin na nanunood, na nandyan sa online. Nawa, Panginoon Diyos, makuha nila, Lord, ang buod, ang message, Lord God, ng iyong salita ngayong umaga. Kay Lord God, to you alone be the glory, the honor, and the praise. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, let's all be seated. Are we excited, church? If you are excited, paki-shout out naman dyan sa mga nasa online. I am excited. At paki-type dyan, Amen. Hallelujah. So today, I want to talk about the importance of a community. Hallelujah. Ano ba yung community? Sino ba dito ang kabilang sa isang barangay? Ayan na lamang. Ano yung barangay natin? Barangay 69 ba? O ano ba? May naalala ako dati, di ba dito meron yung tinatawag na Barangay 69, di ba? Ewan ko nandiyan pa ba, baka na-abolish na yung Barangay 69. Pero dumaan sa ating mga buhay, or hanggang ngayon, we belong to a community. Tama po ba? Amen? So, minsan nga kumukuha tayo ng barangay ID, di ba? Para pruweba na taga doon ka sa isang barangay. Kasi para ma-avail mo yung mga benepisyo ng barangay. Tama po ba? Ganon din, even sa family of Christ, meron tayong tinatawag na spiritual family. Kaya kung may katabi ka, bago man yan o luma, matagal na sa pananampalataya, you are in the right place, kapatid. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo. Mukhang ayaw mong tingnan. Yan ang sinasabi ko. Mukhang may galit kaya ata sa kapatid. Tingnan mo sa mata. Yan. Titigan mo. Amen. You are in the right place because you are in the family of God. Amen. Meaning, we need each other to keep strong in the faith. To keep strong in the calling and the purpose of God. Kasi kahit na mananampalataya tayo, kung wala tayong community, ay mahihirapan tayo sa ating faith. Tama po ba? Amen. Kung tama, pakitype dyan sa ating comment section. Amen. Because a church without a community will fail. Remember that church is not something you go to. Kasi baka sabihin mo, ito yung building, ito yung bahay ni Coach Rich na ginagamit natin, ito yung church. No, this is not the church, but it's something that you are. It is the people, mga kapatid. Kaya pag sinabi mong dadalo ka sa church, it means you will have a fellowship with each other. Because if we need to be stronger in our faith, we need each other. Amen? As Christians, we are called to a community. So kung handa na tayo, that's why we are stronger together. Dito pumapasok ngayon ang title ng ating message. Basahin natin lahat. Stronger together. Amen. Kaya huwag tayo mag-alala,
Meron ba dito mag-ala Celine Dion? Sinong nakakilala kay Celine Dion? Yung kanta niyang All by Myself. All by myself. Yung nag-aala Celine Dion ka na hindi mo kasama yung mga kapatiran. No, nadadalo ka doon, sisimba ka lang, hindi mo kinakausap si sister, si brother, wala kang fellowship. Para kang may sariling mundo. Ika nga, nandoon ka nga, pero may sarili kang mundo. Kasi maybe you are strong, pero sinabi rito, but we are stronger together with others. So the passage that we have just read in the book of Acts chapter 4, no, kanina sa binasa natin, this gives us a picture kung ano ba ang community of believers before. Ito yung the first church, mga kapatid, during that time, no? And how these early Christians lived together and how they interacted together. And it is a wonderful example, magandang halimbawa in a type of community. Yan na nga, may nalaglag. A church family, no? Itong community. So today, 3 points po ang ating I would like to share sa inyo para hindi natin makalimutan. Like, ano ba ito? Ang aking discuss inyo with, about believers, no? Balikan natin, mukhang nawala ako, para maintindihan natin yung ating binasa kanina. All the believers were one heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Ayan, no? Ito yung mga believers, no? Anong meron sa kanila? They share everything they had. Pangalawa, sabi diyan, with great power, the apostles continued to testify the resurrection of the Lord Jesus. Pangalawa yun, ano? Ang pangatlo dito, that there were no needy among them. Wala daw mahirap sa kanila. From time to time, those who owned land and houses sold them, brought the money from the sales, no? Grabe, no? Walang nahihirap kasi pag may nakitang kapatid na nangangailangan, ibenta ka agad yung bahay. Grabe. And put it in the apostles' feet and it was distributed to anyone who had in need. Ganun sila, mga kapatid, kagrabe during that time sa kanilang mga panahon. Ano? So are you ready? Handa na ba tayo? 3 points, ganun sinabi ko kanina. Kung handa na tayo, pakitype dyan sa ating comment section, I am ready. So the first truth na makita natin dito sa church as a community is that all the believers, yung thinking nila, mga kapatid, are different, no? Yan, makikita natin dyan. The thinking is uncommon. Ibig sabihin, yung pag-iisip nila, hindi familiar. Their mindset is different. Sabi nga dito sa ating binasa kanina, sa verse 32, all the believers were one in heart and mind. Nawa, ganun din tayo na. We are one in heart, one in mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. No? Sana ganun na lahat tayo may tag-1 milyon sa bangko. Woo! Praise God. No, sabay-sabay tayong lumago. Parang pyramiding lang. Hallelujah. Hallelujah. Parang downline lang, no? Hindi ka ba natutuwa na sabay tayo lahat-lahat na lumago? Hindi lamang sa financially, but spiritually as well. They shared everything they had. When we study the Word of God, malalaman natin that the church should counter the culture of the world. Sino nakaalala doon sa sinabi ni Coach Remel last time? Ewan ko lang kung naaalala pa natin ang mensahe ni Coach Remel. Romans 12, 1-2, be renewed. Be transformed by the renewing of your mind. Sabi ni Pastor Remel, di ba? Do not conform. Kung wala nang nagsagot. Do not conform. Di ba? Be transformed. Maging iba ka. Do not conform to the pattern of this world, but be different. Yun yung sinasabi sa atin last week. Kaya pinaalalahanan ulit tayo ngayong araw, ngayong linggo, no? So how are they different from the world? So 2 things, mga kapatid, kung paano sila different. Una dyan sabi, the thinking is uncommon, their agreement with each other.
no? Nag-a-agree sila sa bawat isa. The first community were one in heart. Anong sabi diyan? All the believers were one in heart and mind. There is unity. Pakitingnan nga yung katabi mo ulit. Gusto kong tingnan mo yung katabi mo ulit, may. United ba yan? United ba tayo? Gusto kong titingnan natin eh. They have one desire. Isa ba yung desire natin? Amen? Iisa ang kanilang layunin. Iisa ang bugso at ng damdamin nila, mga kapatid, no? Tingnan mo, di ba? Pag nandiyan ka sa sitwasyon na yan, mahirap, di ba? Kasi sabi ko kanina, do not conform, no? Because why? Because in the family of God, there should be only one spirit. Kaya minsan nagkakawatak-watak itong iglesia eh. May pag-aaway kasi yung spirit hindi united eh. Yung kapatid may agenda siyang kanya, yung isa naman may agenda siyang kanya. Kaya minsan may tampuhan mga kapatid. Hindi natin maiiwasan. Tao lamang po. Pero pinapaalalahanan tayo ulit ng Panginoon ngayong umaga that we should be one in heart and mind. Nandiyan pa ba tayo? Amen. The idea is all the people share the same passion towards God. No, yung pagmamahal nila sa Panginoon ay isa. The passion to pursue God. Not only that, ang sabi rito, that na kakaiba yung mindset nila kasi their attitude with each other. Ano ba yung ugali nila sa bawat isa? Ito yung kung paano sila makitungo sa isa't isa. Sabi rito mga kapatid, no one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Grabe, no? Ito yung thinking nila, mga kapatid. Their attitude with each other. No one claimed that akin to, akin yan. Diba? Hindi sila nagpapataasan, nagpapakuanan dito, nagpapasikatan, ika nga, sa loob ng iglesia. Kasi sabi niya, bago yung cellphone ni kapatid, lalagpasan ko nga ng iPhone 20 Pro Max. Hindi pa lumalabas, magpapakustomize na ako doon sa Apple. Kasi inggitero ka, dapat wala palang ganun, no? Pinapalalahanan tayo dito sa iglesia na hindi tayo ganun, mga kapatid. We shared everything we had, no? Ano pang sabi diyan? It is not the first time na sinabi ito sa Acts, mga kapatid. Binanggit din ito sa chapter 2. Balikan natin kasi chapter 4 na yung kanina eh. Di ba sabi dito sa chapter 2, all the believers were together and had everything in common. They shared everything, no? Here we see the reason why these people were able to share with one another willingly. Bakit ba? Because of the attitude they follow from Jesus. Grabe, no? Nakakapawis pala rito. Hallelujah. Mainit pala rito, Coach Rebel. Yeah, hallelujah. So, they put interest to before others, no, bago yung sarili nila. Ito yung message sa atin, no? So, meaning to say, if we too become a community of God, we are to be different in our mindset ulit. Different in how we agree with each other. Yung attitude. Pero hindi talaga maiwasan, mga kapatid, no? May attitude yung katabi mo. Diba? May attitude yung kasama mo, may attitude. Diba? Hallelujah. Pero mainit talaga ang panahon. Grabe. Kailangan kumuha ng tissue. So kahit na may attitude yan, pagpasensyahan mo. Tao lang po eh. Hindi naman tayo pinalaki sa isang bahay. 'Di ba? May taga Luzon, may taga Visayas, may taga Mindanao, may taga Apari, may taga Hulo. 'Di ba? Parang kakantahin ko na sana, isang bansa tayo. parang doon papunta yung, ayun pala yun. Parang aawitin ko na eh. Itbulaga sana. Hindi naman tayo itbulaga. Di ba? Na mabubulaga ka lang. Kaya pagpasensya na natin minsan na gano'n. No? But God is reminding us na iba't iba mo yung attitude natin. Dapat, your attitude should be different. No?
At ano pa yon? Yung agreement natin sa bawat isa ay nandyan palagi. So, huwag kayo mag-alala mga kapatid, iikot lang tayo dito sa Acts chapter 4 na wala tayong ibang verse dito para madali nating maalala mamaya pag-uwi natin. Kasi mamaya sabihin natin, ano nga yung mensahe kanina? Acts chapter 4 verse 32 hanggang 35. So, 3 things lang ito mga kapatid. Pangalawa na, malapit na mag-alas 12. Sabi dito, number 2 na truth na makikita natin sa ating pinag-aaralan na we can learn from the early church. Sabi rito mga kapatid, the task is unchanging. Kung ano man yung ninanais nila noon, ay ganun pa rin yung ninanais hanggang ngayon. No, wala naman yung early church noon, tayo na nandito, the mission is the same. Hindi nagbabago. Hindi lang iba ang kanilang pag-iisip, kundi nananatili ang kanilang layunin. No? The building may change, the people here may change, the pastor here will change, the lights will change, but the mission remains the same. Ano sabi sa verse 33? Ayan, with great power the apostles continued to testify the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all. So ano tong dalawang mission, no? May dalawang mission na pinapakita ang church na ito. Una, the task in the changing, ano ang ginagawa? To proclaim the gospel. At ang pangalawa, to portray the grace. No? Una daw, maihayag yung magandang balita. At ang pangalawa, yung maipakita, ano ba ang habag ng Panginoon? Ano ba ang nagawa ng Panginoon? Sabi dito sa apostles, the apostles continued to testify the resurrection of the Lord Jesus. Yan na muna. So bakit nila ginagawa ito even if they are in danger? Di ba sabi natin nung nakaraan, yung mga Kristiyano, anong ginagawa? Ginaganawang kandila. Sabi nga, sino nakabanggit noon? Si Kuya Jeff yata, no? Na binanggit niya na ginagawang kandila yung mga early Christians, no? They are in danger because during that time, pinipersecute na sila. They cannot preach. Kahit sa atin ngayon, we cannot preach doon sa labas, no? Pinipersecute. They cannot teach the name of Jesus. And yet, their mission did not change. Ano sabi diyan? They continue to testify the resurrection of the Lord Jesus. And yet, their mission did not change. Grabe, no? In the church family, ganun pa rin. That is still true until today. Nagbago na ba? Ano ang mission natin ulit? The Great Commission? Go! Yun na yun, mga kapatid. No? Go and make disciples. Spread the word of God. Amen? To proclaim the gospel. Yun yung command sa bawat isa sa atin. To go into the world and preach. That's the mission of the church. Ang pangalawa doon, sinasabi, di ba? Ang pangalawa, anong sinasabi? And God's grace was so powerfully at work in them all. So, ibig sabihin, in the church, when we receive the grace, we are to extend the grace. Sabi ko nga kanina, yung attitude ni kapatid, hindi natin masasakyan yung topak niya. Kaya sabi rito, extend the grace. Grabe, no? Extend the grace sa buhay ng isang mananampalataya. Kailangan na ipapakita din natin yung kabutihan at kapangyarihan at kabaitan ng Diyos sa buong tao, no? Sa ibang tao. Hallelujah. So mukhang yung seryoso. Malapit na, may 15 minutes pa. Praise God. Hallelujah. So it's not enough that we are preaching the gospel and yet hindi nakikita sa ating mga buhay. Kasi mahirap yung tumatayo tayo rito tapos hindi naman nakikita. Sabihin, maniwala ka dyan. Manginginom pa rin yan.
Maniwala ka dyan, malakas pa rin yan magsugal. No, may mga ganun eh. Kaya dapat, we practice what we preach. Amen? Yung nakikita sa buhay natin, rumerema sa buhay natin yung ating mga tinuturo dito sa harap. Kasi sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, ayan, sabi dyan, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Magliwanag ka, kapatid. Hindi yung kakapasok mo pa lang sa trabaho, dumidilim na yung paningin ng mga katropa mo. Ganun ka ba? Sana hindi. Let your light shine. Na malayo ka pa. Ngiti na sila. Hindi yung ngiting aso na nabibilitan. Amen. Yung umingiti sila dahil natutuwa sila, nasasayahan sila sa espiritu mo. Hindi yung malayo ka pa, sabihin, nandito na naman to. Sira na naman ang araw natin. Ba't pa pumasok to sa trabaho? Ang aga-aga pa. Diba? May mga ganon. Pero sabi dyan, let your light shine before others that they may see the good deeds. No? Yung mga magandang gawa natin na nakakaluwalhati sa ating amang nasa langit. Amen. Woo! Hallelujah. Kaya kung saan ka man nilagay ni Lord, sa office man yan, sa negosyo mo man yan, wag lang sa banyo kasi walang tao doon. Hallelujah. Basta kung saan ka nilagay ni Lord, magliwanag ka, kapatid. Woo! Praise God. Nandiyan pa ba tayo? Amen. Hallelujah. And lastly, ayan, panghuli na po. Mukhang naliwanagan yung mga mukha ng mga kapatid. Pag sabi kong, and lastly, mukhang, saan na tayo? No? Yung aling naka-duster na blue, malapit na po, huwag kang mag-alala. Nanay ni Junjun, patapos na po tayo. Eto na, huwag kaya sabihin mo sa kapitbahay, kay Mang Jose, huwag mo nang magdistorbo. Mamaya na yung ulam, maluluto rin yan sa kamo. Amen, hallelujah. Si Allen na naka-duster na blue, shout out po sa iyo. Hallelujah. And ito na mga kapatid, lastly, anong meron? Uy, ba't nasobrahan? Lastly na pala yung kanina. The team is... Ayan. Lingunin mo ulit yung katabi mo. Selfish ba yan? Hindi yan selfish. Mapagbigay yan. Binabayaran nga daw utang ni Kuya Jeff eh. Mapagbigay yan. Amen. Hindi yan maramot. Kaya, hallelujah, kaya praise God sa mga nag-pledge sa ating mixer. Malapit na pong darating. Hallelujah. Because we are unselfish, willing tayong magbigay para sa Panginoon. Amen. Kaya reminder sa mga hindi pa nakapagbigay. Yan na nga, pumasok ulit. No? Reminder sa mga hindi pa nakapagbigay. Kalabitin lamang po si Coach Remel para mabuo na po yung ating pledge. Hallelujah. So ano yung thinking nila? Di ba? Their thinking was uncommon. Yun yung una. Konting recap kasi mamaya makalimutan natin. The thinking was uncommon. Ang pangalawa, ano yun? The task is? Ayan, sabi ko na nga. And pangatlo, the team is unselfish. So dahil community tayo dito mga kapatid, we consider ourselves na we belong to this community. Agree ba tayo dyan? Kaya dapat lahat muna tayo mag-agree bago ko sabihin yung panghuli kasi mamaya may napadpad lang dito. Nakikikain, nakikipalakpakan lang. Hallelujah. So, then we agree na this team, no, tayo na nandito is one family. We are community. Sabi sa verse 34 and 35, but there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought money from the sales, no? Pero hindi ko naman sinabi na pag nagipit si Coach, ibenta mo yung lupa natin doon at Cecil, ano? Kasi mamaya, yun yung sinasabi kanina. Ibenta yung mga ari-arian, yung mga lupa, mga sakahan. Kasi yung lupa doon, nakikita mo at Cecil, yung lupa doon, hindi yan atin sa kapitbahayan. Huwag mong ibenta. Hallelujah. Kasi mamaya, ibebenta mo na. Hallelujah. Kasi mamaya, ibenta mo. Kasi minsan sabi ng tatay mo, anak, malapit na akong mamamatay. Yung lupa dyan, hindi yan sa atin. Huwag mong ibenta.
Hallelujah. So, yun lang, pampabuhay lang. Kasi malapit na tayo. So don't misinterpret, no? Lalo na itong verse 35, kasi mamaya sabihin mo, kasi binenta yung lupa, they put the money in the apostles' pit, binigay doon sa kung sino man ang namumuno na. Kasi mamaya mo sabihin, Coach, ito na yung 1,000,000, nabenta ko na, Coach. Wala akong sinasabi na nga, mamaya mababas tayo dito sa harap eh. Hindi ganun mga kapatid. Amen? Hindi po ako humihingi ng donasyon nyo. Amen? So anong sabi dito? Kung anong meron sila, paliwanag ko lang, kung anong meron sila mga kapatid, dinadala nila ito sa tahanan ng Diyos. Amen? Meaning to say, sa atin ngayon, hindi naman tayo nagbebenta ng lupa, kung magaling kang magluto ng masarap na puto, yung nagluluto ng puto, shout out. Mukhang busy yung nagluluto ng puto. Yung nagluluto ng siomay, yan na nga, kwento ng kwento dyan eh. Ay, hindi nagre-react eh, busy. Yan na nga sinasabi ko. Magdala kayo dito sa iglesia. Amen, ito yung sinasabi sa atin. No? Kung meron tayong maitulong sa iglesia, dalahin natin upang walang, masasayang. Nakatulong ka na sa church na busog pa yung mga kasama mo. Kaya yung mga Shanghai natin dyan, Ate Cecil, alam mo na, next Friday, kasi may magbe-birthday. Yan. Magtulungan tayo kasi mamaya magbe-birthday, sabi niya, wala akong pera. Paano ko i-celebrate yung aking birthday? Eto na, magtutulungan tayo. Kaya mamaya, pagkatapos ng pagsamba rito, checklist na tayo. Anong dalahin mo? Kasi mamaya, doon pa lang sa baba, may gwardiya na. Hindi makapasok ang walang dala. Mukhang natahimik. Yan na nga, natahimik lang. Mukhang ayaw nila magdala. Pasensya na sa nag-birthday. Ayaw nila magdala. Ayan na nga. Wala akong narinig na amen. Are we willing to give? Siyempre, mababait yung mga tao rito eh. Amen. We are unselfish. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Sana tayo. Naalala ba natin yung pandemya? Kuya Jeff, naalala mo, Pastor Emel? Kasi ito na lang yung mga natirang nandito nung pandemya, no? Namahagi tayo ng pagkain, no? May pabigas pa nga tayo dati doon sa mga teachers. Ewan ko ba si Ate Cecil, mukhang wala ka pa yata, no? Hindi ka pa rito. No? Nakatikim sila ng pabigas, pasardinas, panoodles. Ano pa yung Kuya Jeff, ang laman nating, no? May patinapay pa ba yun? May pa-juice pa? No, ganun dapat mga kapatid, no? Ito yung sinasabi doon na they gather para makatulong, no? So the members of this church, they were so unselfish, no? Hindi sila makasarili. Hindi sila anong tawag nito kasi kung anong meron sila, they share it. Amen. Pero yung kaya mo lang. Kasi kung humihingi na si kapatid ng house and lot na hindi naman natin kayang ibigay, wag naman. Kasi kahit na ibenta man namin ni Ate Cecil yung aming hacienda, hindi pa rin sasapat eh. Amen. Hallelujah. Kasi mamaya maniwala na sila Ate Cecil, may hacienda tayo. Lago tayo rito. So, tanungin mo ang sarili mo. Ano kaya ang pwede kong ibigay para sa church na to? So, hindi naman pwedeng wala tayong ibigay. So, meron tayong pwedeng ibigay, no? Hindi lahat dito pera-pera lang. Kasi baka sabihin nyo, pera-pera na naman, nanghingi na naman ng pera. Hindi naman ako nanghingi ng pera, Hindi naman to pumunta sa bulsa ni Coach, pero pumunta ito para sa ikabubuti ng ating lahat, no? Kasi hindi maganda yung puro ka lang take out dito sa church, no? Yung pagkatapos ng simba, take out ko na yung aking Sharon. Saan na yung aking mahiwagang plastic? No? Hindi pwede, puro ka lang take out dito. Ang sabi dito, you should also give. Give! Give! And it will come back to you. Woo! Amen? Sabi ko, again, this is not just money, but we need your time, your talent. So praise God sa mga na-appreciate nila yung ating ginagawa dito. Kung nakikita nyo, may nag-comment doon sa ating pag-awit, sa ating praise and worship na sabi doon na, uy, kompleto na sila So praise God, no? Full band na daw. So praise God mga kapatid, no? At may naka-appreciate sa inyong time, sa inyong talent, kasi hindi madali, no? Ang pag-iensayo. Kaya kung may boses ka,
praise God, willing kang magpagamit, pagamit mo yan kay Lord. Kung meron kang kamay, bakante ulit. Kung wala kang talent sa pagkanta, Kuya Jeff, di ba? Bakante yung kusina, pwede kang maghugas doon. Di ba? Hallelujah. So hindi ka pwedeng walang gawin sa church. Amen? Because we are unselfish, dapat willing ka, ano kayang may tulong ko doon? Ano kayang pwedeng gawin ko doon? Amen? But we need your love. Kasi sabi mo, si pastor lang nagmamahal sa amin. How about kayo? Mahal nyo si pastor? Yan na nga, ang tagal na ka-amen eh. Siyempre, mahal nyo si pastor, kaya hindi nyo hayaan si pastor na mahihirapan dyan. Pag nakita mo yung sapatos mo, medyo maalikabok, kasi doon sa baba, maalikabok, kasi winalis ko kagabi, hindi ko niligpit, hinayaan ko doon, bago ka papasok, tak-tak mo. Amen, tak-tak mo. May awit doon, no? Tak-tak mo. Amen, we want your commitment for this church. Marami tayong pangangailangan dito sa church. No? Hindi ito kaya lahat ni Pastor Remel or ni Pastor Riz, no? Na siya na ang magpe-prepare, siya pa ang magluluto, maaga dyan, siya pa ang mag-aayos dito. Kaya we need each and every one of you. So paano nila ipinakita yung pagiging unselfish nila ba? Ang tagal natin nakapasok ha. Eto mga kapatid, balikan natin. Ang sabi dito, paano sila naging unselfish? Their giving was sacrificial. Paano naging sacrificial ito mga kapatid? There were ano sabi diyan? No needy persons among them. From time to time, those who owned land and house sold them. During those times, no? Pero sa atin, paano ba naging sacrificial? Yung binigay mo sa, anong tawag nito? Sa pang-mixer natin, di ba? Ilang buhok ang nakulot. Di ba? Ilang racket ang naracket. Di ba? Ilang overtime ang na-overtime para makapagbigay ka. Kaya sabi doon, their giving was sacrificial. Kasi sabihin doon na, pang-herpy na sana to. Super herpy. Di ba? Magkano ang super herpy? 28. Pero binigay pa rin para sa mixer. Baskins na sana. Nabawasan pa yung isang ice cream. Kaya share na muna. Kaya sweet masyado, no? Share na lang sa isang cup. Sana all, no? Sweet. Hallelujah. Yee! Hallelujah. Yee! Praise God. Okay lang kung may ka-share. Paano kung wala? Okay lang. Kagaya ni Kuya Jeff, may lovely. Tayo dito eh. Yung mga iba dyan. Ha? Goten Morgan. Third wheeling. Mahirap eh. Mahirap maging third wheeling eh. So grabe yung ginawa nila, no? Para makatulong sila sa kanilang mga kasama. Pero disclaimer ha, hindi ko sinasabing magbenta tayo ng ari-arian. Yun yung sinasabi ko kanina. Eh. Hindi mo kailangan ibenta yung lupa, no? Kasi, gaya ng sinabi ko kanina, hindi yun sa'yo eh. Kaya wag mo nang ibenta. Amen? Hindi mo, pwedeng ibigay ang wala ka. Amen? Ibigay mo lamang kung ano yung kaya mo. Amen? Malapit na. So ngayon ang tanong, ano ba ang mahalaga sa'yo? Is it your time? Is it your strength? No, kasi is it your family? Kasi merong importante sa iyo eh. Hindi naman lahat pera-pera ang importante, no? Is it your children? So, because of for us to fulfill the work of God in our life, it needs sacrifice. Gaya ang sinabi ko kanina, nag-sacrifice tayo sa ating mixer, no? So yung strength mo, nag-sacrifice ka rin kasi kinudkod mo ng kinudkod yung kaldero kasi maitim na. Di ba? Yung iba rin, nag-sacrifice, binuhat yung mabibigat na galon ng tubig, paakyat ng bahay, yung 3 kilong isda, mabigat, dinala paakyat. Di ba? Yung mga strength, yun yung sacrifice natin, mga kapatid. We cannot say no to the mission. Nandiyan pa ba tayo? They gave sacrificially what's valuable to them. Kaya tinanong ko kanina, ano ba ang importante sa buhay mo na willing kang isacrifice? Woo! Malapit na, panghuli na. So, another thing na sinacrifice nila is
the giving was sufficient. Yung hindi nagkulang yung kanilang pamimigay. Nandiyan pa ba tayo? Hindi nyo ba napapansin? Maliit lang itong iglesia, but the giving was sufficient. No? Sabi nga ni Coach kanina, kung ang sahod mo 10,000, 1,000 kaagad ang sa tithes, aray mo kaagad, di ba? Aray mo. Pero yung sinasabi, the giving was sufficient. Kung hindi pa sufficient itong giving, negative na siguro ang iglesia. Di ba? Tama ba? Ano na kaya kakainin natin next Friday, Ate Cecil? Wala na. Wala, di ba? Tuyo na lang tayo, pero masarap yung tuyo. But because their giving was sufficient, yung ministry ay lumalago. Napapansin nyo ba? Lumalago. Kaya praise God, no, sa sponsor natin nung nakarang Monday Bible Study, 3 large pizzas and 4 side dish. Sa mga hindi nakakakuan, pinapainggit ko lang kayo kasi magpunta kayo. Inuuna nyo kasi yung mga sideline na yan, makaantay yan. Yung tulog no, inuuna nyo yan eh. Di ba? Pero yung blessing ni Lord, hindi yan makahintay. Kasi once na dumaan yan, dadaan na yan, hindi na yan pwedeng bumalik. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Sabi ron, di ba? Their giving was sufficient. Paano nasabing it was sufficient? It was distributed to anyone who had need. No? Sa lahat ng nangangailangan ay nabigyan. At ito yung maganda dito, kung ano man yung binibigay nyo sa church, hindi po yan kinakamkam ng mga leaders dito. No? Nakalista yan doon sa expenses. Kaya balikan nyo na lang yung ating report na. Kaya importante yung ating report doon every month. Medyo na-delay na nga Kuya Jeff, no? Na-delay tayo ng ilang buwan, no? Pero makikita doon mga kapatid, kagaya ng tinta dyan na nakikita nyo sa Canon, nagbili ulit tayo ng tinta dyan, 143 ulit yan, naka-account po yan lahat kung ano mo yung napagpuntahan ika nga ng ating mga pera. So if you belong to this church, blessing ka sa ibang tao, and continue to be a blessing sa ibang tao mga kapatid. Kasi naging blessing ka na sa kanila eh. Ang importante na lang doon na maging blessing ka pa sa kanila. Huwag mong hayaan na darating ang panahon na burden ka na. Yung pabigat ka na. Kasi meron tayong kasabihan, di ba, sa Bible, it's better to give than to receive. Ayan, ang tatalino. So why? Because if you truly understand what it is to give sacrificially and the needs are met, you will see that God has provided everything that we need. No? So I hope and pray meron tayong natutunan ngayong umaga. Amen? Kaya dapat huwag kayong malungkot. Happy lang. Amen? Because we belong to a community. Diba? Minsan yung mga kapatid, hindi na natin na maingay dati sa GC ngayon tahimik. Maring may pinagdadaanan, kamustahin din naman natin sila. Hindi ibig sabihin na happy kayong dalawa dyan, nakapag-park kayong tatlo, hindi kami nasama, ay okay lang kami. Pero okay, ang totoo, okay kami. Pero i-share nyo rin sa amin yung blessing minsan. Di ba? Kasi minsan nagkakape kayo, di ba? Minsan nag-ice cream kayo lang. Kasi sabi ko nga, as a community, we are stronger together. Di ba? Masaya pagsama-sama. Nakikita nyo dyan, ang saya ng ngitian natin. Titigan mo nga dyan, may masama bang mukha dyan? May naka-muryot ba na mukha dyan? Wala, di ba? Kasi, we are stronger together. Amen? Kaya pag may nawala, minsan, kamustahin natin? Amen? Lalong-lalo na sa ating Bible study, mukhang humihina. Mukhang lumalakas yung kuha ng kaaway, no? Maraming mga activities sa labas. Kaya ipag-pray natin mga kapatid na bumalik yung ating, yung ating uhaw
sa pagsaliksik ng salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? So praise God. Why don't we all stand? Because in the community of people, there is life. May buhay sa community. Amen? Kasi pag ikaw lang isa, okay naman, di ba? Kaya mo, but mas maganda kung marami because we are stronger together. So if you say that you are part of the church, be the church. No? Tayo ang church. Hindi itong building ang church. We are the church. Be different. Be committed to the mission and be generous. Be the church. Hallelujah. So, palakpakan ulit natin ang salita natin, Panginoon Diyos. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Let's all bow down our heads in prayer. Lord, we thank you, Father God, for a wonderful day na, Lord God, ay pinaalala mo sa amin, Panginoon Diyos, kung paano, Lord God, ang maging stronger together dito sa Acts chapter 4, verse 32 hanggang 35. We thank you, Lord God, for your message to each and every one of us, Father God. Lord, we thank you na meron ulit kaming natutunan, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita, Lord God. Hallelujah. And we pray, Father God, that, Lord, itanim mo ito, Panginoon Diyos, sa pinaka matabang bahagi, Lord God, ng aming mga puso upang, Lord God, kami ay lalo pang lumago, Lord, at mag-level up, Father God, yung aming mga spiritual life, oh Lord, hallelujah. And I pray that, Lord God, continue to use us, Lord God, to be a blessing not only to this church, oh Lord, but also sa mga taong nakapalibot sa amin, that, Lord God, makikita nila the light of Jesus in our life, that it will shine, oh Lord God, brighter than any light na makikita nila sa aming mga buhay. Hallelujah. Kaya Lord, we thank you once again for, Father God, for the opportunity, Lord, that you use me once again, Father God, to share the gospel to your people, Lord. To you alone, Lord God, be the glory, the honor, and the praise. Without you, Lord, I can do nothing. Kaya Lord God, by the power of the Holy Spirit, we thank you, Father God, for this day. In Jesus' name we pray. And all the saints will say, Amen, amen. Praise God. God bless, people of God.